Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. It's a new month. Yahoo! Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoong Hesus. Kami nakaraos sa buwan ng Pebrero. At ngayon ay March 1. Thank you, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Salamat sa iyong kabutihan, Lord. At kami ay nandito na naman sa bahay mo upang ikaw ay sambahin, purihin, pasalamatan, itaas ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Ano man ang aming mga sitwasyon, siya lamang ang nakakaalam. Ikaw lamang nakakaalam, Lord. And you are in control of everything, Father God. Hallelujah. We hold on to you, to your promises, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Lord, sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-asa. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Glory to God Almighty alone. Thank you, Father. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Panibagong umaga na naman. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! God Almighty. A new day. A new month to serve you. My King. My Lord and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit, lead me in every step of the way. Ayan, ang ating batayan, ang ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. For the glory of God Almighty. We love Jesus. Pusin ko muna itong aking posting. Team Jesus. Thank you, Lord. Okay. Anong sabi diyan sa salita ng Diyos? Happy moments, praise the Lord, Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord, Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord, Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord, Jesus Christ. And every moment, thank the Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Ayan, mga kating Jesus, welcome dito sa ating live. Yay! March 1 na ngayon. So, papunta na tayo sa spring. Kaya, ang ating mga damit naman na ibibigay ng Diyos ay yung hindi na masyadong malamig o malamig. Kasi, hindi naman siya masyadong malamig. Ayan. So, titatago ko na ang mga winter clothes sapagkat malapit nang matapos ang winter. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Ngayon ay March na mga ka-Team Jesus. So, March 1, 2025. At to God be the glory, tayo ay nakaraos sa buwan ng Pebrero! Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. So, ating purihin ang ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Purihin natin siya. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah, Father God. Yes, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesucristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat dahil ikaw po ang nandiyan, palaging gumagabay sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maging anuman po ang aming mga sitwasyon, lahat ng to ay aming pinasasalamatan sa inyo, sapagkat ikaw ang humahawak ng aming mga buhay at ikaw ang nakakaalam ng bawat bahagi ng aming mga katawan, bawat sitwasyon ng aming mga
mga buhay, maging sa aming mga pamilya, Lord, sa mga aming mga financial, sa aming mga katawan, sa anumang aming mga emosyon, Father God, sa anumang aming mga iniisip. Lahat po ng ito ay ikaw ang nakakaalam, kaya lahat ay aming sinusuko sa inyo. Habang ngayon ay pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, inihahanda namin ang aming mga isipan at aming mga puso sa oras na ito. Upang ikaw, para sa oras na ito, ikaw lamang ang aming sambahin, ang aming pakinggan, ang iyong mga salita ay aming pag-aaralan nang sa ganoon po ay mas lalo kaming mapalapit sa presensya ng banal na Espiritu at mapatatag ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, linisin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo kami kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa harap ng Diyos Ama, sa aming mga isipan, sa aming mga nararamdaman, maging sa aming mga ikinikilos, at sa aming mga bibig na hindi po kaaya-aya sa kanyang harapan. Patawarin mo kami, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. Buksan mo kami, buksan mo ang aming mga isipan, aming mga puso upang mapalawak pa namin ang aming pag-unawa sa mga salita. At ito po ay magpapabago sa aming mga buhay sa araw-araw na kami, sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kapurihan ng Diyos Ama, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kapangyarihan na walang katapusan. Maraming salamat po. Lahat, ang live na ito ay aming dinideklara na holy, sanctified by the blood of Jesus, at lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen. Praise the name of the Lord. Ayan. So ngayon ay March na, mga ka-Team Jesus. March is real. So,
Ang mga love gifts sa buwan ng February, Sharon, ay maging available pa yan, Sharon, siguro next week, Sharon. Hindi, wala pang provision na ibinigay ang Holy Spirit sa amin. Kaya hintayin natin, no? Let us be patient sa paraan ng Panginoon na inaayos pa ni Sharon ang general, ang kabuuan. At ayun siya, God willing, ay next week yan siya, Friday siguro, no? I do not know, as the Holy Spirit leads and as He provides, as the Lord provides. Kasi kami, hinihintay pa namin ang provision ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maghintay lang kayo dyan sa provision ng Panginoon, no? Always pray and pray for us, pray for the DNG Rehab, nang sa ganun ay ang productivity ng DNG ay mas lalo pa siyang mas lalong dadami at ang bahay ng Diyos ay mabenta na, no, the Lord willing. So ayan mga ka-Team Jesus, kahapon ay hindi ako maglaro sana tayo, pero hindi na nakaya ng aking katawan dahil may dalawang tumingin doon sa bahay ng Diyos at di namin alam kung ano ang plano ng Diyos, kung sila ba ang gagamitin ng Panginoon upang mabili ang bahay. So we continue praying for God's perfect time. At basta ang sa amin, di namin alam, pamilya ba ang pumunta, mag-asawa ba or what, no? Pero mag-anak ba? But may dalawang showing at ang aming pinaniniwalaan ay nakapag-ministeryo na naman ang bahay ng Diyos doon. Kung sino-sino man ang mga pumunta, kung ilan man sila. Kasi unang-una makita natin sa bahay ng Diyos na makikita natin doon ang as for me and my house, doon pa lang sa simula, sa harap, we will serve the Lord. Ayan na. So pagpasok nila, makita nila yung ating quail doon na nandoon ang salita ng Diyos. Pagtingin naman nila dito, nandoon, give thanks to the Lord for His good at all times. Pagpunta naman doon sa kusina, pagpunta naman doon sa living room, God bless you. May the Lord bless you and keep you. Ang daming mga salita ng Diyos. Kaya maaring din natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Yan lang nakakaalam, no? Pero ang amin is, masaya kami kung may titingin kahit hindi bibili sapagkat naniniwala kami na kinakausap sila ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating mga posting. So, yun dapat ang gawin din natin, no? Mga Kristiyano. Punuoy natin ang ating mga bahay ng mga salita ng Diyos. Kung marunong kayong mag-paint, mayroon kayong kahoy dyan or cardboard dyan, mag-paint kayo. Nang sa ganoon ay yun ang ating makikita sa araw-araw, sa harap pa lang ng bahay natin ay makikita, no? Makikita sa araw-araw yung inyong ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Yun ang ating mga deklarasyon. Kahit na sino man yan, mga Buddhist man yan, tayo mga Muslim man yan, mga pumasok sa bahay ng Diyos na bahala na ang Diyos sa kanilang magpabago sa kanila. Basta ginawa na natin ang ating part. Okay, so ngayon ang March 1, ngayon ang ating launching natin ngayon sa ating Green Revolution, Team Jesus Green Revolution Challenge. Kaya kung sino man ang gustong mag-join dyan, mag-sign in na kayo, mag-post ako dyan sa Facebook, yung tungkol sa launching ng ating Team Jesus, Team Jesus, ano ba yun? Team Jesus Green Revolution Challenge. So, kailangan na magtanim tayo, alagaan natin ang ating mga katawan, nang sa ganoon ay hindi tayo makasakit. So, ang ating final entry ay gagawin natin yan kung sino ang mga contestants, sino ang magjo-join sa 15, no? Kalahati, kasi may 2 weeks. Pag nagtatanim ka ngayon,
Kung nagtatanim na kayo ngayon, by 2 weeks, mayroon na ano na yan, mayroon ng sisibol niyan na mga tanim ninyo, o kung mayroon na, palaguin nyo lang. So by March 15, ano na yan? Yayabong na yan mga tanim na itinatanim ninyo, no? So, yan ay alamin natin. Okay. So, kahapon ay ang mensaheng ipinarating ng banal na espiritu, sana yung aking ballpen, yung mga karapatan at responsibilidad ng isang apostolis. So, yan ng isang apostol. So, doon ay naalala natin na si Pablo ay parang binabahagi niya ang kanyang hinanakit doon sa mga taga-Korinto. Maaring itong mga taga-Korinto ay mga stingy. So, alam niyo yung stingy? Yun yung mga kuripot. At walang discernment from the Holy Spirit na ang mga ministers, ang mga pastors, ang mga missionaries ay nangangailangan ng kanilang tulong nang sa ganoon itong mga to ay makasurvive, sapagkat hindi madali na tayo ay magsilbi sa Panginoon at walang sumusuporta sa atin. Ayan, no? So, to God be the glory. Yeah, to God be the glory dahil bihin nating mayroong pinarating ako dito sa Amerika at may ginamit ang Panginoon, si Tito Bryant, ginamit niya nang sa ganoon ay masuportahan ang ministry ng Diyos sa pamamagitan dito sa YouTube at saka sa Facebook. So, welcome Facebook viewers, Facebook joiners, and YouTube viewers. To God be the glory. Ngayon ay March 1, 2025. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So, yan, no, nakikita natin dito na ang sabi dito, ang mensaheng ipinarating ay ang kautusan ng Panginoon na ang mga tumatanggap ng magandang balita. So tayo ay nakatanggap ng magandang balita. Dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Kaya wag nating isipin na yung tithes natin ay obligasyon yun. Yung tithes natin ay mga ganun. Isipin natin na yung tithes ay kautusan yun ng Diyos. At sa pamamagitan nun ay makatulong tayo na upang masuportahan ang mga alagad ng Diyos o ang mga pastors, yung full-time pastors. Na ganyan no, na wala man yan silang sahod, kundi mayroon silang love gift na ibinibigay mula sa church kung magkano lamang ang malikom ng church. So makatuwid, depende yan. Kaya nga, kailangan na magdasal ang church, ang congregation ng mga churchgoers na very generous and kind and very conscientious na makapagbigay o magbahagi ng kanilang mga tithes and offerings sa church upang ito'y makatulong sa mga pangangailangan ng church. Okay? So, ganyan mga ka-Team Jesus. Ang buhok ni Tita Beats ay mataas na. Ayan. Thank you, Jesus. Okay, so dito tayo. Kasi mahaba siya. Mahaba. Okay, dito naman tayo sa 1 Corinto chapter 9 verses 15. So dito tayo sa 15. Ngayon ay 3:1:25. Okay. 15. So, ubusin na natin to hanggang 26. Okay. So, 15 hanggang 26. Ngunit, asan ang inyong mga Biblia? So, kunin na ninyo at tayo magbasa. Ngunit, hindi ko ginamit ang karapatan kong iyan. Yan si Pablo, no, tuloy, continue natin ito kahapon. Yung karapatan niya bilang magbabahagi ng salita ng Diyos na kung saan sinabi niyang kautusan ng Panginoon na dapat ay tulungan, no, suportahan yung mga ngaral upang sila'y mabuhay. Pero ang sabi niya, ngunit hindi ko ginamit ang karapatan kong iyan at hindi ako sumusulat sa inyo upang magbigay kayo sa akin ng tulong.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maalis ang karapatan kong ipagmalaki ito. Hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Nakakaawa ako kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, may maaasahan akong gantimpala. Ngunit, ang totoo, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawaing ipinagkakatiwala ng Diyos sa akin. 18. Ano ngayon ang gantimpala ko? Ang itinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan na ako'y hindi nagpapabayad na sa aking pangangaral ng magandang balita. Kahit may karapatan akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko nito. 19. Kahit hindi ako isang alipin, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami na sasampalataya kay Kristo. Sa piling ng mga kapwa ko Hudiyo, namumuhay ako bilang Hudiyo upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. 22. Sa makihina pa ang pananampalataya, makikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit na anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. Ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. 24. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong manakbo. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong manakbo. Alamin niyo na sa isang takbuhan, marami ang sumali, ngunit isa lang ang nananalo. Okay? Asa na ako? Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Hindi nagtatagal. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal, magpakailanman. 26. Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. 27. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Lord, salamat po sa iyong mga salita. God, gabayan mo kami, Holy Spirit, nang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Ayan, so tingnan natin ang mensahe ng banal na Espiritu.
So alam na natin na bilang isang mangangaral dito nga sa Amerika, pag ikaw ay magaling na mangangaral o speaker, no, preacher, pag iniimbita ka ng mga churches, ay binibigyan nila ang mga ito ng mga pagpapala, no, ng mga blessing. O kaya ang ibang mga pastors talaga ay nagdi-demand sila. No, nagdi-demand sila na well, kung i-invite ninyo ako daan sa inyong church na dahil sila ay maaring mga anointed preachers o sila ay mga sikat ba ng mga preachers, pag ini-invite sila sa isang local church, sa isang ganyan, ay ang ibang mga pastors o ang ibang mga preachers ay nagdi-demand sila ng kanilang mga payment, no? They call them professional fee. Yan ngayon ang nasa mundo, no? So they demand on professional fees. Gayong ito nga ang sabi ni Pablo, ngunit hindi ko ginamit ang karapatan kong iyon. So bilang preacher, may karapatan siya na mag-demand na dahil yun ay nasa kautusan ng Diyos, na dapat itong mga natuto sa mga salita ng Diyos, kailangan tulungan nila itong mga preachers para sa ganoon sila ay mabuhay. So balit kay Pablo, hindi niya yung ginagawa ang ganyan. Bakit? Ang sinasabi niya, ito ay ginagawa ko na walang katumbas na ano paman na halaga, dahil ito ang aking katawagan. Ito ang aking katawagan. Halimbawa, ako si Tita Vets. Sinasabi ko kay Tito Brian kagabi, ay mag-live sana ako at maglaro kami. Kaya lang ay punta pa kami sa Brindisi Court dahil hindi ako mapayapa pag hindi ko matingnan, kahit si Tito Brian ay pagod din. Sabi niya, di ba pupunta naman tayo bukas? Oo, punta tayo bukas, pero hindi naman tayo maagang pupunta bukas. O kaya hapon pa, dahil gusto naman niyang mag-relax, nakakain ng kung saan, na mag-enjoy naman siya sa kanyang weekend. Ako naman ay maglilinis sa bahay, magdidilig at iba pa, ganon ang gagawin ko. So, sabi ko, punta tayo doon dahil magdidilig din ako ng mga halaman doon. Yung mga roses, diligan ko. Yung mga halaman sa loob, diligan ko para hindi sila mamatay. Ganyan. So, paano yun? Buong gabi kong iisipin yun kung nasara ba ang pinto, na-off ba ang lahat ng ilaw, ganun So, sabi niya, okay. So, kahit pagod siya at ako rin pagod, ay pumunta kami doon. At nang pununtahan nga namin, mga ka-Team Jesus, ay ang ilaw ay naka-on na naman. Sabi ko, ayan, Malco, tingnan mo, naka-on ang ilaw sa living room, sa formal living room. Buong araw yan. Maaring kanina, may tumingin na alas 2 to 3 ang tumingin. 4 to 4:30 ang tumingin. So, pumunta kami doon mga 6:30 na dahil hanggang 6:30 na siya nakauwi. No? Na-drive pa, matraffic pa. So, dumating kami doon. Late na. Pagtingin namin doon, ayan na, nakailaw na naman. So, ang mangyayari niya, dahil buong gabi na nakaano yung ilaw, maaring maponder yung suga. Yung ilaw na yon, yung bombilya. Paano yun pag maponder? Ang taas-taas pa naman, hindi na namin yun makuha. So, magbabayad na naman kami ng mag-aayos ng ilaw. Ganon ba? No, pero even then, na mga irresponsable yung mga pumasok doon sa bahay ng Diyos. Positive pa rin kami na iniisip namin, Lord, katagpuin mo po ang mga taong ito, Lord. Na sa pamamagitan ng iyong bahay, maaring hindi man sila ang gamitin mo. Upang sa ganoon ay mabili ang bahay na ito, ay na-minister sila sa pamamagitan ng iyong mga salita. So we always think of positive, mga ka-Team Jesus, and we always think of forgiveness and mercy of the Lord sa mga taong irresponsable
Kaysa sa halip na parusahan mo sila, Lord, no? Ang inuuna natin ay patawarin mo po ang mga taong ito na nakalimutan. Hindi man natin alam ang dahilan kung bakit sila'y nakalimot mag-off ng ilaw, no? So, yan, mga ka-Team Jesus. So, pagpunta namin, ayan, hindi na naman in-off ang ilaw. Buti kung ang ilaw na yon, yung nasa formal living room ay nandito lang na makakaya nating buksan, ganyan. Nakahang yun doon sa taas. O paano yun? Hindi man namin yun maabot ni Tito Brian. Oh. Diba? So, ganun ba mga ka-Team Jesus? Kaya, tapos sabi niya, magla-live sana ako, kaya lang, pagod na ako, at saka maaga akong gigising bukas. Ay, oo nga, mayroon ka pang live maaga. Maaga nga, God bless you, mahal ko. Sabi niya, God bless you dahil sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. See? Sa mga kagaya ko, halimbawa, yung mga preachers na yan na nagsasakripisyo na kanilang mga oras, na sa halip na ang aking weekend ay mapahinga ako ng sarili ko, matagal akong gigising, o ganyan, si Tito Brian, matagal siyang natulog, ewan ko anong ginawa niya, nanood siya ng movie na gusto niya, samantalang ako, sabi ko, no, hindi ako pwedeng magtagal matulog dahil gigising pa ako bukas ng maaga, the Lord willing, alas 5 ako gigising, o 5:30, no? So, hindi ako pwedeng matulog ng matagal. So, nag-relax siya kasi weekend na nga sa kanya, ganyan. Samantalang ako ay inihahanda ko pa ang sarili ko sapagkat mayroon akong live ngayon na gagawin natin. So, kailangan ko ihanda ang aking katawan, ipahinga ng maaga kasi pagod na nga siya. See? So, yung sakripisyo ng mga tinatawag ng Diyos para sa Kanya, hindi madali yun dahil we have to deny ourselves and even our own needs to fulfill the will of God. To God be the glory. At wala akong iniisip na kapalit nito, kagaya kay Pablo, wala siyang iniisip na kapalit. Yung reward na iniisip niya ay yung reward na ibibigay ng Diyos sa kanya at hindi ng reward ng tao. So wala akong iniisip na kapalit na magganito kayo. Ang akin lamang ay mabago ang mga buhay ng mga taong makakarinig sa salita ng Diyos. Dahil yun ang aking katawagan at sa pamamagitan nun, doon ako nagiging masaya. Sa pamamagitan nun, doon ako lumalakas, mga ka-Team Jesus, na nasunod ko ang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan noon ay doon ako bumabata. Ay, hallelujah! Na kahit ako ay 53 years old na, ang tingin ko sa sarili ko at ang pakiramdam ko ay ako'y batang-bata sapagkat wala akong sakit, wala akong nimi-maintain ng mga gamot at malakas ang aking pangangatawan. To God be the glory. Masaya ang aking puso sapagkat nagampanan ko ang kautusan ng Diyos, nagawa ko ang aking katawagan. Kung sino man ang nagbabago, sino man ang natututo sa salita ng Diyos, hindi ko nahawak yun. Subalit ang aking pinaniniwalaan ay ang banal na Espiritu ang humahawak sa mga taong nakarinig sa salita ng Diyos at siya na ang bahalang magpabago sa kanila. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. So kung ikaw ay tinawag, wala kang kagaya niya. Ang sabi niya dito, yung anong sabi niya, kusang loob, Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, may maaasahan akong gantimpala. Ngunit ang totoo, ginawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Although, yung sabi niya na may gantimpala siya kasi kusang loob man niya yung ginawa yon at ang gantimpala na yon ay hindi yun na nandito sa lupa. Ang gantimpala ko ay wala dito sa lupa. Hindi ko ini-expect ang mga gantimpala na ibigay ng tao. No. Ang gantimpala ko ay nasa langit. Sa tamang panahon. Yun ang magiging reward ko in heaven. Ang paglaan ng oras, ang pagsakripisyo ng sarili ko. Para dahil yun ang aking katawagan. So bukal sa puso, kusang loob, yun ang satisfaction ko na mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay ko at ako ay nagiging masaya.
To God be the glory. May galak ang aking puso. Kaya, kahit anumang mga problemang dumating sa buhay namin, Lord, itong finances namin, ito ang ganyan. Thank you, Lord. At nananatili pa rin tayong malusog, nananatili pa rin tayong nakatayo ng dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo. So, yun ang pinakamahalaga, mga ka-Team Jesus. Ang ating katawagan. Hindi tayo nagbabayad. Hindi tayo nagpapabayad sa serbisyong ibinigay natin sapagkat ang serbisyong ito ay hindi natin ibinigay sa inyo para sa kapurihan ng tao, kundi ang serbisyong ito ay ibinibigay natin para sa kapurihan ng Diyos, sapagkat ito ang ating katawagan. Ganon din yan sa inyo. Kung ano ang inyong katawagan, yun ang inyong sundin. At anong sabi dito sa salita ng Diyos? Nakikibagay siya sa lahat ng tao nang sa ganoon ay mag-gain niya, nang sa ganoon ay kahit man lang doon ay makuha niya, no? Mailigtas niya ang mga kaluluwang ito. Kung siya ay Hudyo, kung nandun siya sa mga Hudyo, nakikibagay siya sa mga Hudyo. Kung siya naman ay wala sa mga Hudyo, siya ay nasa mga Hintil. Kung siya naman ay nasa Greece, halimbawa, siya ay nakikibagay sa mga tao nasa sa Greece. No? So kung ano, hindi siya, hindi ba yung, kung ikaw kasi ay minister, mga ka-Team Jesus, kung ikaw ay sugo ng Panginoon, kung saan ka makarating, halimbawa, no, yung naalala ko yung aming pastor doon sa Baguio, may nag-invite sa kanila doon sa Europe. Doon sa Europe, ang nangyari, iba naman ang kanilang kultura at iba naman ang kanilang buhay doon sa Europe, no? Alam nyo ba, diba, doon sa Europe, yung kanilang cheese, ang pinakamasarap na cheese nila doon ay yung maraming molds. Yung mga maraming inaamag na yung molds, yung cheese doon ay inaamag kung gaano kadaming amag, ganun din kasarap ang kanilang cheese, ganun pag gaano katagal. Nandoon ang molds, yung mga inaamag na yun, kinakain nila yun. Ang sarap. Ang sarap. Tapos sabi ni Pastor John at saka yung wife niya, paano ba to, hindi man tayo kumakain dito sa Pilipinas. Ang atin pag may mga molds na yung mga cheese na sira naman yan, so itinatapon natin sa kanila. Hindi, talagang sinasadya nila at mayroon silang mga factory na may mga factory sila na doon talaga, ang daming mga cheese doon na talang, yung hinayaan nilang mangyari yun. See? At ang kanilang mga tinapay, mga ka-Team Jesus, the more na matagal ang kanilang tinapay, the more na tumitigas ang kanilang tinapay, the more na mas gusto nila yun. Paano naman tayo na hindi naman na tayo sanay niyan? Oh. Pero kung saan ka, bilang alipin, no, kasi ito si Pablo, tayo mga alipin tayo ni Kristo. So hindi tayo namimili ng pagkain. Kung tayo ay pinadala sa kung saang lugar, kung saan man tayo pinadala. So, sinusuko natin yung mga sarili natin. Lord, here I am. Lord, send me. So, pinadala tayo doon sa Europe. Kala natin yung Europe ay ganito, ganyan. Ganon ang kanilang mga pagkain. Oh. Yung mga cheese nila na may itim-itim na, may mga molds. Yun daw ang pinakamasarap sa kanila. So, ito naman sila, Pastor. Lord, tulungan mo kami, Lord, na hindi sasakit yung aking tiyan. Yung mga tiyan nila ay nagkrok-krok at nagkaroon talaga sila ng dehydration o yung lost bowel movement sapagkat hindi sanay ang kanilang mga tiyan. Pero wala silang magawa kundi kainin dahil yun ang pagkain na inihain sa kanila. O, para sa mga taga-Europe, yun ang kanilang specialty. No? Na they are very proud
na ipakita doon kina pastor na itong aming specialty, the best cheese. Na ang sarap, no? Tapos, yun naman ang kanilang tinapay na ang tigas-tigas. Lalagyan mo ng cheese na maraming molds. So, no? Pero wala silang magawa. Kasi yun nga, nandoon sila. Kailangan kang makibagay kung saang lugar ka dinadala ng Holy Spirit. Ganon si Pablo. Kung saan siya pumupunta at kung kung sino man yung ginagamit ng Holy Spirit para i-invite sila sa kanilang bahay. Kasi hindi naman sila nagluluto. Nag-invite sila. Wala naman silang bahay. So, kung saan sila makakarating, kung doon man sila makakarating sa lugar na yan at ito ang kanilang pagkain, yun din ang kanilang kakainin. So, nakikibagay tayo. Kung tayo itatawagin, nakikibagay tayo. Kaya ako, bilang alipin ng Panginoong Jesucristo, bilang alagad ng Panginoong Jesucristo, I'm so blessed and I'm so very, very blessed. Bakit? Andito lang ako sa live, andito lang ako, no? Sa pamamagitan ng karunungan na ibinigay ng Diyos sa tao, ay nakapag-live ako kahit nandito ako sa Amerika at hindi ko makarating sa Europe itong ating live at marinig ng mga Pilipino doon na maintindihan nila ang ating lingwahe, no? Ay maaring dahil sa YouTube o sa Facebook ay automatic ang YouTube ay magpalit ng mga language na kung ano mga ating pinag-uusapan ay naiintindihan nila. Bahala ng Holy Spirit dyan. So, ako bilang alipin, no, ni Panginoong Jesucristo ay I'm so blessed kahit na maaring sabihin natin na bawat araw o kailangan ako matulog ng maaga kahit gusto ko pang ganito, no, I have to sacrifice kasi kailangan ko matulog ng maaga at magising ng maaga kasi yun ang aking katawagan. But I am still so blessed. Bakit? Kasi kung ikukumpara doon sa mga missionaries na talagang physically pumupunta sila sa iba't ibang mga lugar, hindi madali yun at wala silang makain. Samantalang ako rito, mayroong ginamit ang Panginoon. Ayan si Tito Brian, magsasabi na yan, ano ang gusto mong kainin? Hallelujah! Diba? Ako pa ang tatanungin, anong gusto mong kainin? Ngayon, saan mo gustong pumunta? Ganyan. Diba? To God be the glory. So, I am so blessed. Kaya kung iisipin mo kung ano man ang mga struggles mo sa buhay, ano man, the end of the day, masasabi pa rin natin, I am so blessed. Lord, salamat po, Lord, sa iyong mga pagpapala. Kahit anumang sitwasyon namin, thank you. We are still so blessed. Pinagpapala tayo ng Panginoon one way or another sapagkat our God is a fair God. No? He is a fair God. Andito lang ako, kaupo lang, magpupuri sa Kanya, maggumising lang ng maaga. May mga damit nang inihanda kung anong gusto kong damit na suotin. Sabi ni Holy Spirit, sige, itago mo na yung mga mga winter clothes mo at ilabas mo na itong mga damit mo. Itong mga damit na ito, ang tagal na to. Kailan pa ba itong mga damit na ito? 10 years ago? Pero ito pa rin, nasusuot ko pa rin. Thank you, Jesus. See? Ano sikrito niyan? Sikrito, prayer and fasting. Sikrito, warm water lang. May ginger, may lemon, pwede yan, honey. So, nasusuot ko pa rin ang aking mga damit. Hallelujah, to God be the glory. Nandito lang ako. At maaring ma-air out, marinig na ako ng buong sanlibutan. To God be the glory na hindi ko kailangang pumunta doon sa tuktok ng bundok. At ako'y hihingalin pa ng hihingalin. See? So, kung mayroon man tayong mga struggle, it's nothing kung ikukumpara natin doon sa iba, no? Doon sa iba, mga ka-Team Jesus, na talagang physically sila ay pumupunta. Kaya kami ni Tito Brian, yun ang aming desire na ang mga churches, kung sino man yung mga missionaries, yun ang focus namin sa ministry.
suportahan ang mga missionaries. Kaya the Lord willing ay magkaroon tayo ng connection sa mga churches, mga local churches ninyo dyan, na kung saan i-introduce ninyo sa Team Jesus ang inyong mga pastors, kung sino man yung mga missionaries na ginagamit nila at pinapadala nila, yun ang ating focus. Kasi evangelism ang Team Jesus evangelism. Yun ang focus natin na suportahan ang mga ito sapagkat sila ang lumalakbay, naglalakbay, pumupunta sa kung saan saang mga lugar sa daigdig sa Pilipinas upang sa ganoon ay maikalat ang salita ng Diyos para sa mga taong walang mga internet, na mga lugar na ang hirap-hirap puntahan, no? Mga isla at ganyan, so sila ang pumupunta doon. Kaya yan ang ating desire, yan ang ating prayer na gamitin tayo ng Panginoon upang masuportahan ang mga missionaries na ito. So ayan mga ka-Team Jesus, kung kayo ay kasama, no, mga Team Jesus members, ipagdasal ninyo yan. Kung kayo ay mayroon ng mga local churches, so kausapin ninyo ang inyong mga pastors at sabihin ninyo na ang Team Jesus na kung saan kayo ay member, no? Internationally, we are international, mga ka-Team Jesus. Hindi lang sa Philippines ang ministry ng ating Panginoon, kundi ito ay ministry ng buong daigdig as the Holy Spirit leads. So, kausapin ninyo ang inyong mga local pastors at sabihin ninyo, introduce nyo ang Team Jesus sapagkat maaring magkaroon tayo ng partnership na kung saan kung mayroon silang bylaws, mayroon niyang mga bylaws, hindi yan pwedeng magiging church yan kung hindi sila registered sa SEC. So, kailangan registered sila sa SEC nang sa ganoon, ang church, local church na yan ay masuportahan ng ministry ng Diyos ng Team Jesus International. So, ganon ang mangyayari sa atin mga ka-Team Jesus, no? Kaya, you are part of it, na kung saan ay makipag-usap kayo dun sa mga pastors, i-connect ninyo ang mga pastors, ipamessage nyo sila sa amin, sa Vitamin for the Soul. Ipa-connect ninyo sila sa amin nang sa ganoon ay ipagmapagdasan natin ang partnership na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga local churches nang sa ganoon ay ma-fulfill natin ang ating mission. Ang mission natin ay evangelism, ang masuportahan ang mga missionaries sa kanilang mga katawagan. Hallelujah, to God be the glory. So, sabi dito ni Pablo, lahat tayo mga ka-Team Jesus ay tumatakbo. We are running, kaya we are running the race. Race ang ating tinatakbo, no? At sa ating pagtakbo, bakit tayo tumatakbo? Kagaya daw ng mga atleta, no? Ang sabi dito, sa pagsunod, para tayong mga mananakbo. So, we are runners. And we are running the race. Kagaya ng mga atleta, anong ginagawa nila? Sila ay nagsasanay, no? Ang bawat manlalaro ay nagsasanay. Yan, nandiyan sa 25. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplinan ang sarili upang makamit ang gantimpala. So, bawat runner, di ba? Yung mga runner, makikita mo yan, hindi yan natutulog ng matagal. Bakit? Kailangang ingatan ang kanilang mga katawan. Hindi yan pwedeng uminom ng mga alak, naninigarilyo, or what, na makasisira sa kanilang stamina. So, may disiplina ang mga athletes, mayroon silang mga exercises o pagsasanay, nang sa ganoon ay makuha nila ang gantimpala. So, ginagawa nga ito ng mga atleta na kung saan, sabi dito ni Pablo, ang mga gantimpalang hindi nagtatagal. So, yung mga gantimpalang yun, kagaya ng mga rewards, kagaya ng mga anong tawag nun, yung mga trophy, yan, aamagin din yung mga trophy na yan, mag-aalikabukin lang ng mga trophy na yan, ginagawa nga yan ng mga runners, nagsasanay sila, nagdidisiplina sa sarili nila. Tayo pa kaya na ang ating pagtakbo dito sa mundo, ang ating iniisip ay ang eternal life natin in heaven, na doon ang ating reward. Tayo pa kaya ang hindi magkaroon ng disiplina? Tayo pa kaya ang hindi magkaroon ng pagsasanay? Kaya nga, ang sinasabi ng Holy Spirit, gawin mong araw-araw itong gawain kong itong ministry natin, no?
Araw-arawin mo yan, maliban sa Sunday, sapagkat ang Sunday ay nagsisimba kayo. So, makakakain kayo ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, araw-arawin mo, pagsasanay itong ating ginagawa, nang sa ganoon ay araw-araw tayong nakakakain sa salita ng Diyos, araw-araw tayong tinuturuan ng banal na Espiritu, araw-araw tayong pinapaalalahanan ng banal na Espiritu, araw-araw tayong nire-rebuke ng banal na Espiritu, araw-araw tayong kino-confirm ng banal na Espiritu kung tama ang ating mga ginagawa, na ang pagsasanay na ito ay tama. Congratulations anak, tama itong ginagawa mo. Kaya nga naalala ninyo na mayroong ipinapakita ang Holy Spirit sa atin, sa akin. Halimbawa, basahin mo yung reflection ni ganito, ganyan. Bigyan mo yan ng love gift kasi tama, i-encourage. Tama ang ginawa mo. Yan ay pagsasanay natin spiritually, mga kating Jesus. Naintindihan natin yun? So tayo ay tumatakbo. At habang tayo ay tumatakbo sa araw-araw, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo nakikinig, kundi pinag-aaralan natin ang mensahe ng banal na Espiritu. At hindi lamang natin to pinag-aaralan, kundi binabalikan pa natin, nire-replay natin, nire-review natin. Ako nire-review ko ito at maaaring pag-review ko, ouch, ouch Lord, sorry Lord, patawarin mo ako Lord, nakapaghusga ako sa taong ito Lord. Kasi ang sabi dito ni Pablo, nakikibagay tayo sa lahat ng tao kahit hindi sila mga believers, sapagkat ang atin, we are the living witness of God. Sa pamamagitan ng mga buhay natin ay makikita nila ang pagkakaiba natin, sapagkat although nandoon tayo sa mundo, pero kung ang mundo ay galit sa mga taong ito, dahil sa kanilang mga kaugalian na hindi mabuti, ganito, tayong mga Kristiyano, hindi tayo galit sa kanila. Naaawa tayo sa ganitong klaseng tao, naaawa tayo at hinihingi natin ang kaawaan ng Diyos para sa mga buhay nila, nang sa ganoon sila ay katagpuin ng Diyos, mabago ang mga buhay nila at ang kanilang pagiging ganito na binago ng Diyos, ito ngayon ang kanilang magiging patotoo o kaya magiging testimony nila sa kabutihan ng Diyos, na sa kabila ng kanilang kasakiman, sa kabila ng kanilang kasamaan, sa kabila ng anumang pag-uugali, mayroon sila naawa ang Diyos sa kanila. Kaya sila rin ay maawa sa iba at maging buhay na patutuo na naman sa iba. To God be the glory. So ganun tayo dapat mga Kristiyano. Sinasanay natin ang ating pagiging Kristiyano. Halimbawa, kahapon doon sa aming fellowship sa office, yung mga kasamahan namin, nagpe-fellowship kami. No? Halimbawa, ganyan. So, tapos mayroong kinukwento yung isa kong kasama na, ay, kakainis talaga itong ganyan. Yung isa kong kasama doon sa isa pa niyang trabaho, ganito, ganyan, sus, ganyan, no? Tapos may mga apo, inisip ko, kawawa naman po, ma'am, kahit ganun sila, no? Kawawa ang mga ganun, eh. Ipagdasal natin yun so kahit ganun ang ugali ng taong ito, puti siya na akala mo mayabang na ganito ganyan, pero the other side of her, sa taong yon, ay siya ang nag-alaga ng kanyang mga apo. So mayroon siyang 2 apo na inaalagaan, kaya gusto niyang lumaki ang kanyang pera, ang kanyang sahod. Gusto niyang mag-overtime sapagkat mayroon siyang inaalagaan na mga apo. Kaya nagkagaganon siya dahil nga mayroon siyang inalagaan niya ang kanyang mga apo, dahil maaring ang anak niya ay nandoon nakakulong, ang anak niya ay sa druga. So sa halip na pabayaan niya ang kanyang mga apo, di ba? Pabayaan niya na nandoon sa kali o nandoon sa sa mga bahay ampunan, doon sa mga foster. Siya ang umako at ang edad niya ay 60 years old na, siya ang umako. Kaya siguro marang ganun ang ugali niya. Ganun ba? Mas
mas ang titingnan natin ang positive side ng tao kung bakit niya ginagawa yun, mas lalo tayong nakakaunawa sa tao dahil nga araw-araw tayong nagsasanay sa salita ng Diyos. So ang tinitingnan natin ay ang positive side ng taong yun at bakit ginagawa niya yun. No? At yun ang nangyari. Yun yung sabihin mong, sabi ko sa kanila, kawawa naman po ma'am, kasi nga dahil sa kanyang apo, at yun nga daw, nag-text, dahil sa sama ng ugali ng taong ito, nag-text brigade nga siya, nag-text brigade nga yung sekretary, yung kaibigan namin, sekretary yan siya, na, sino ang gustong, may mga extra ba kayong mga bed dyan, mga ganyan, dahil nga, lumipat sila from other state to here, wala silang mga gamit, mga ganyan, meron ba silang extra, mayroon ba kayong extra bed dyan dahil nga sa kanyang mga apo? Sabi ko, ma'am, doon sa bahay sa Brindisi, may ano yun, may 2 extra bed yun, mayroong parang couch ba, yung parang, anong tawag no, na pwede mong gawing upuan, pwede mo ring gawing bed. May 2 tayo doon sa bahay ng Diyos na walang gamit, ginawa lang muna nating bed for the meantime. Pero pag nabili na ang bahay at kukunin na natin yung iba pang mga gamit diyan, we have to dispose all those mga gamit. So kung sino ang nangangailangan na ganyan, sabi ko ibigay namin yung mga yun. Kung sinong nangangailangan. Sabi niya, bakit nagkaroon kayo ng mga ganyang gamit, Abita? Kayo lang naman 2. May bed kayo, may guest room kayo, may ganito pa kayo, may masters pa kayo. Kasi nung time na yon na wala pang COVID, ang bahay ng Diyos, yan sa Brindisi, ginamit yan ng Diyos para sa ministry. Maraming mga nandoon diyan para kung magkaroon ng retreat, no, ang mga women's retreat, men's retreat, ang mga youth camps, youth retreat, ginagamit ng Diyos yung bahay na yan. Kaya binilhan namin ng mga bed na pwedeng gawing couch, yung mga ganyan, para ma-adjust nila, magamit na maraming makagamit. So to God be the glory, yun ang bahay, ganun ang bahay ng Diyos for a long time, mga ka-Team Jesus. Maraming ang nakagamit diyan sa bahay na yan para sa ministry ni Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang aming pinagdasal na ma-inherit, no, magamit pa rin ang bahay ng Diyos para sa kanyang gawain kung sino man ang ipapadala niya sa lugar na yon, na matuloy pa rin ang ministry, matuloy pa rin ang pagpupuri ng Diyos doon sa bahay niya. So ang tinitingnan natin ay ang kabutihang loob ng isang taong ito kahit ganon siya kasakit. Doon sa kanila sa ospital, dahil secretary siya, doon sa ospital, sa kanilang group chat, wala talagang nag-comment o mayroon ako, wala. Kasi lahat ng tao, mga kasamahan nila doon, naiinis sa kanya, galit sa kanya, dahil sa kanyang pag-uugali. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, hindi iyon ang ating tinitingnan, sapagkat alam natin na ang mga taong ito ay biktima ng kaaway ng Diyos. They have a good sign of them. Na hindi lang nakita ng tao, at ang nakita ng tao ay ang kasamaan na mayroon sila. Pero sa atin, mga ka-Team Jesus, hindi yun ang tingin natin sa tao. Sa pagganyan ang mga tao, ang tingin natin sa kanila, ang kaawaan ng Diyos. Lord, maawa po kayo sa mga taong yan. Lord, kaawaan mo po ang mga taong yan. Ganon ang iniisip natin, mga ka-Team Jesus. Hindi yung, ayoko nga niyan, kasi tingnan mo, ang sama-sama ng ugali, ang ganito, ganyan. Hindi na tayo ganyan. So tayo, we are running the race. Kaya tayo ay nagsasanay, kaya tayo ay araw-araw tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Araw-araw tayong natututo sa salita ng Diyos at ina-apply natin yung ating pagkatuto. That is what we call training. Sinasanay natin ang ating mga sarili ayon sa salita ng Diyos na ito ay ating nagiging part of our life. Ipinamumuhay na natin ang salitang ito. Kaya sa halip na ikaw, pag may nagkwento sa iyo tungkol sa buhay ng iba na ganito ganyan, sa halip na sabihin, ay ang sama naman talaga niya, no? Buti nga parusahan yan kasi ganito ganyan.
Hindi tayo pumapatol sa mga kwento. Hindi tayo pumapatol sa mga salita ng iba, sa paninira ng iba. Doon sa ibang tao. Bakit? Kasi hindi tayo ganun. Hindi natin hinuhusgahan ang iba sa kanilang mga sitwasyon. Kundi, ang sinasabi natin, kawawa naman po, ipagdasal lang natin, ma'am, mayroon kaming doon, ma'am, baka pwede yun magamit, ma'am, kung sakali po, ma'am, na mabinta na ang bahay. Nasaan pala ngayon? Nandun lang, nakadisplay lang muna, habang habang wala pang hindi pa na ang bahay na binta. See? So anong nangyari doon sa usapan na yun? Napatay, nanahimik ang usapan na yun. Nanahimik. Bakit? Hindi ka pumatol sa kanilang inis, sa kanilang galit, sa taong ito, sa taong ganyan. Kundi napatay yung usapan na yun, na manira kayo ng kapwa nyo, nasiraan nyo ang kapwa nyo, na ay, papatol kayo. Oo nga, ay, ang sama pala ng niyan, hindi mo nga kilala yung taong yun So, ikaw, ako, tayo, ng mga Kristiyano, na nakakaalam sa katotohanan, tayo dapat ang pumagitna at ipakita natin ang kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo sa taong yan. Hindi yun nakikita ng iba Yung kabutihan ng tao na ito, hindi nakikita ng iba. Subalit tayo, kung tayo ay mga Kristiyano, makikita natin yun sapagkat ipapakita yun ng banal na Espiritu. Tandaan natin mga ka-Team Jesus, hindi na tayo sa sarili natin. Pag sabi mo, maldita pa naman ako, makikita niyo ang aking pagiging maldita. No. Kung tayo ay na kay Kristo na mga ka-Team Jesus, hindi na makikita ng tao ang pagiging maldita natin. Hindi na makikita ng tao ang pagiging mataray natin. Mataray, maldita, walang konsiderasyon, walang ganyan. No. Kasi nga, ang makikita sa atin ay yung fruit of the Spirit. Ano yun? Joy, love, peace, patience, gentleness, goodness, kindness. Ano pa yun? Ha? Self-control. Siyam yun Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness. Ano yung isa? Nakalimutan ko. Ang panghuli dyan, 9 yun Ang panghuli dyan ay self-control. Mayroon ako nakalimutan isa. Wala na yung pagiging taray mo. Wala na yung pagiging agresibo mo, ganito, ganyan, pushy mo. Wala na yun. Bakit? Kaya nga sinasanay tayo araw-araw Araw-araw tayong sinasanay ng Diyos nang sa ganoon. Nang sa ganoon ay maging asin tayo, maging ilaw tayo, hindi tayo sumasabay sa kalakaran ng mundo. Hindi tayo pumapatol sa kalakaran ng mundo. Makikita ng iba ang pagkakaiba natin. Bakit? We have Christ in us. The Holy Spirit is upon us, is in our hearts. Sa makatuwid, hindi tayo nakikibagay sa kanila kung sino sila. Hindi tayo sumusunod din sa trend ng mundo. This is the trend of the world. Kaya nakibagay tayo. Hindi ganon ang sinasabi ni Pablo na pakikibagay. Yung pakikibagay na maintindihan mo ang kanilang mga limitasyon. Maintindihan mo ang kanilang mga kahinaan. At sa pamamagitan nun ay ipakita mo, show them the kindness, the love of God, no, the gentleness, yung pag-unawa, yung kaawaan ng Panginoon. Doon sa taong yan. So, anong mangyayari pag nag-uusap kayo ng mga ganyan, di ba? Ano nangyayari pag nag-uusap kayo ng mga ganyan? Ang pag-uusap ninyo ay anong mangyayari?
maputol yung chismis na yan, yung mga backbiting na yan. Bakit? Hindi kayo pumapatol eh. At sa halip na pumatol tayo, ang ginagawa natin, mabuti pa rin siya, ma'am. Kasi tingnan nyo, kahit gano'n ang ugali niya, maaring gano'n ang ugali niya, dahil nga, may pangangailangan siya eh. Mabuti pa rin siya, ma'am. Kasi, tingnan nyo, hindi niya hinayaan na ang kanyang mga apo ay malagay doon sa sa mga foster parents. Kundi, siya ang nagsakripisyo para sa kanyang mga apo. Di ba? So, ang good side ng isang tao, ang ating i-show, ang ating ipakita, nang sa ganoon, maputol yung mga kasamaan na yun, yung mga bad thoughts, negative thoughts ng mga tao sa pakikipag-usap nila, paninira nila sa kanilang kapwa. Pero, hindi yun direct, no? Na sinasabi ko, hindi direct ba na, bakit kayo naninira ng tao? Bakit kayo nagaganyan? Yun ba? Yung wisdom kasi ng Panginoon yun na hindi mo didiretsuhin yung tao na yan na, uy, ba't ka nanilibak ng kapwa mo? Uy, ba't naninira ka ng kapwa mo? Uy, ganyan. Hindi. Kundi ang atin, yung may wisdom tayo ng Panginoon, ang titingnan natin yung kabutihan ng tao at yun ang ating i-share. Ganun pala siya, ma'am, pero siguro mayroon siyang dahilan. Dahil nga, tingnan ninyo, lumabas ang kanyang kabutihan. Kasi kahit ganun siya, maaring hated siya ng mga tao doon dahil ganito siya. Pero the other side of her, ang kabutihan niya is, she sacrificed herself. 60 years old na siya. May mga maliliit pa siyang mga apo, no? 5 years old, 3 years old, at saka 5 years old, na siya ang nag-alaga. Na kinuha niya, pinakain niya, inaalagaan niya. So, ang ipapakita natin doon sa mga taong ito ay yung the good side of this person, kung bakit nagiging ganun siya. At sa pamamagitan yan, maputol yung mga paninira ng tao sa kapwa niya. So, ito yung indirect rebuke sa mga taong naninira sa kanyang kapwa. So, hindi tayo pwedeng magsabi na, oy, bakit mo chinichismis yung niyan? Bakit mo ganito, ganyan? Hindi. Kundi, in a good way, na itong mga kasamahan na nating nagkwentuhan ng mga ganyan, nare-rebuke din sila. Pero, not direct ba? Not direct na pag-rebuke ba sa kanila? Kundi, ang pag-rebuke mo ay yung ang nakikita mo, ang kabutihan ng isang taong ito sa kabila ng anumang kasamaan, ang pinipicture ng kaibigan mo tungkol sa kanya. Yun ang presensya ng Holy Spirit. Kung ang discernment ng Holy Spirit, kung ang presensya ng Holy Spirit ay nasa atin, no? Malalaman natin yan. Kasi sa oras ng ating pananalita, sa way of talking to these people, malalaman ng iba yun. Malalaman natin yan. Hallelujah. Hindi ako ganyan, ha? Dati, hindi ako ganyan. Dati, blutant ako. Dati, talagang direct to the point ako. Dati, ganyan. Pero ngayon, hindi ka na ganyan. Bakit? Kaya nga sinasanay tayo eh. Araw-araw, sabihin ng Holy Spirit, araw-araw ka nang ha? Yes, Holy Spirit. Kaya paggabi na, matulog na ako, Tito Brian, mag-pray na tayo, 9:00 na, Tito Brian. Sige, mag-prayer devotion na tayo, ganyan. So, naintindihan na yun ni Tito Brian. So, yan ang hinahanap natin mga lalaki, mga katindisas na ibibigay ng Diyos sa atin. Kung ano ang ating katawagan, kung ang katawagan mo ay evangelism, kung ang katawagan mo ay prayer and fasting, may prayer and fasting doon na ganyan, susuportahan ka na iyong husband. At sabi niya, tayong dalawa, join tayong dalawa, ganyan. Hindi yung, huwag kang pumunta doon. Sino pupuntahan mo doon? Ang pastor. Siguro love mo yung pastor, no? Siguro crush, may relasyon kayo sa pastor. No? So, kung naano ka, kung nagsisilos ka, o kung may duda ka, join me. Sumama ka sa akin.
Ayoko nga niyan. Bakit ito susama yan? Hindi nga ako naniniwala niyan eh. May mga ganyan-ganyang pasting-pasting dyan. Oh. So, magulo ang buhay mo. Pero kung ang ibinigay, o kung ang lalaking pinangasawa mo, ay pinagdasal mo yan, at hiningi mo sa Diyos, at sinagot ng Diyos, hindi dahil gusto mo yung lalaki na yon, kundi yun ang kalooban ng Diyos, kaya wala kang problema. O, sabi ni Tito Brian, o, Zalina, mag-prayer na tayo para makatulog ka na. O. Tapos, nakaganyan na ako, no, kasi mga almost, mga quarter to 10 na ganyan dito sa amin, nakaganyan na ako. Sabi niya, oh, sige, nakinig ka, yes. Ano, mag-pray ka na, pray ka na. Pwede ikaw na mag-pray, makinig lang ako. Oh, siya na mag-pray. Ganyan, oh, see? Hallelujah, praise the Lord. So, kung may mga activities na sa church, hindi ka nag-iisa, kasama mo yung husband mo. Okay, kailan daw yun? Punta tayo, mahal ko. Mayroong evangelism doon, mahal ko, ngayong Saturday, na ganito, doon tayo pupunta sa ganyan. Dati ginagawa namin yan, sa amin. At tapos, may conviction ako na gawin ko yun. Hindi, anong conviction sa'yo? Yeah, samahan kita, suportahan kita. Hallelujah! Kaming dalawa doon, maaga. Pag Sabado, hindi mo yung gumigising ng maaga, pero pag evangelism once a month, gising na, matulog na tayo ng maaga ng Biyernes para kinabukasan ay maaga tayong magising at alas 8, alis na kami, mag-evangelism na kami, nandoon na kami, dito sa ang banda doon na kung saan kami dalhin ng Diyos, okay? Naglalakad na si Tito Ryan at ako sanay ako sa paglalakad doon sa Baguio, na magbibigay ng mga tracts, ganyan, mga talk doon sa pinto. See? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Kaya kung kayo, tinawag tayo ng Panginoon, we are running the race. Hindi natin kinukumpara ang ating mga sarili doon sa iba rin na mga alagad ng Diyos. Bakit si ganito sikat na sikat? Bakit ako ganito lang views ko, ganito lang nag-like ko? Itong ganyan. No, I ignore it. Demonyo kasi yan eh. Hindi yan sa Diyos. No? We run on our own race by the grace of God. Hindi tayo nagkikumpara sa iba. Kasi, yun ang kanilang katawagan, so be it, pinagdadasal natin sila. Pero kung nasusuya ka dahil ganito, sikat na siya, si ganito siya, ganyan. Hindi ko iniisip ang mga ganyan. Kasi, kusang loob kong ginagawa ito. Ito ang aking katawagan. I am running the race on my own. I don't compare myself to others. I compete myself. Dito ako nakikipag-compete sa aking sarili. If I did not do it well ngayon, Lord, tulungan mo ako na magawa ko next time better na po. Ay, nagkamali ako nito, Lord. Patawarin mo ako, Lord. Tulungan mo ako na mabago ko ito. Hindi ko na maulit itong kasalanan na to. I compete with myself, not with others. Kasi isa-isa tayo ng pagtakbo dito sa mundo. Huwag nating ikumpara ang ating mga sarili sa iba. Bakit siya mang ganyan? Bakit ako hindi? No. Kung saan ka tinawag ng Diyos, kung ano ang burden na binigay ng Diyos sa iyo, kung ano ang conviction na ibigay ng Diyos sa iyo, go for that. Dahil doon ka tumawag, doon ka tinawag. At huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ang pagsunod natin kay Kristo ay kusang loob yun. At ito ay magdudulot sa atin ng kagalakan sa puso. Ito'y magdudulot sa atin ng mabuting pangangatawan kasi a merry heart feels like medicine. So kung ang ating mga puso ay may puno ng galak, sa halip na depressed ka, malungkot ka, ganito, ganyan, pag may Diyos tayo at sinusunod natin ang kanyang kalooban, yes Lord, andoon ang kagalakan sa buhay natin, sa puso natin, kahit di natin alam ang anong susunod na mangyayari kinabukasan. So, nananatili tayong maganda.
nananatili tayong glowing, nananatili tayong sexy. Hallelujah! Nananatili tayong bata sa ating paningin, sa paningin ng Diyos. Kasi, napupurihan natin siya eh. To God be the glory. Ganon dapat maguglo ang mga anak ng Diyos. Hindi yung para bata ka pa pero ang tanda mo nang tingnan. Bakit? Andoon, parang nakataklob sa iyo lahat. No? Ang mundo. No. Hindi ganon ang mga Kristiyano, mga ka-Team Jesus. So, you compete with yourself. I compete with myself. Para sa araw-araw, mas maging mabuting tao tayo, hindi para tayo ay purihin ng tao, kundi para malugod ang ating Diyos Ama, malugod si Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Hindi malugod yung tao sa iyo, no. Wala tayong iba. We only please one, and that's our Lord, our Savior, Jesus Christ. No? Hallelujah. We will run the race that the Lord sets us for His glory and honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kasi kung maaga tayong matulog, kung inaalagaan natin ang ating mga katawan, ang ating mga sarili, no? Wala tayong mga bisyo, puno tayo ng kagalakan, bata tayong tingnan, ang ating mga skin, no, ay refine, bata tayong tingnan, masaya tayo. Kasi nga, inaalagaan natin ang ating katawan. Yung internal organs ay mahalaga yun. Pag ang ating katawan ay malusog sa loob, lalabas yan makikita yan sa labas. Oh. No? So, hallelujah. Ayan, may natutunan ba kayo? May natutunan ba kayo, mga ka-Team Jesus? Sa mensahe ng Holy Spirit sa atin ngayon. Marami siyang mga mensahe, no? To God be the glory. Hallelujah, Father God. Salamat sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat at ikaw ay nangusap na naman ngayon ang unang araw ng Marso. Pinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal at nakapagtagumpay kami o napagtagumpayan namin ang buwan ng Pebrero. At ngayon ay panibagong araw na kami ay muling makapaglingkod sa inyo, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Salamat, Holy Spirit, sa iyong pananalita. Salamat sa pagbukas mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, upang maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating. Andito kami, kusang loob naming tinatanggap ang aming mga katawagan. Puno ng kagalakan, puno ng motibasyon na sundin ang kalooban ng Diyos Ama. At hindi namin kinukumpara ang aming mga sarili sa iba. Natanggapin namin ang aming mga katawagan at takbuhin namin ang mga katawagang ito habang kami ay buhay pa. Na walang ibang iko-compete, walang ibang iko-kumpara, kundi ang aming mga sarili at sa iyo, Panginoong Jesucristo. Na tingnan namin ang aming mga sarili, we will fix our eyes to you, Lord Jesus, the author and the finisher of our faith. Nasa araw-araw kami po ay nagsasanay. Kami po ay nagsasanay na maging kagaya mo, Panginoong Jesucristo. That we will be like Christ. Hallelujah. Na makikita ng aming mga pamilya, ng paligid namin lahat, makikita ang kabutihan, ang kagalingan, ang kagandahan mo. Hallelujah, Father God. You are so good at all times. Lord, salamat. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Napakabuti mo po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Thank you. Hinihiling namin na ang mga salitang iyong mga natutunan namin, yung iyong mga sinasabi sa amin, ay hindi namin ito makalimutan. Seal those words, Father, those teachings with the blood of Jesus. Na ito'y matatak sa aming mga isipan, aming balik-balikan, ang mga sa mensahe mo.
upang mas lalo naming maintindihan, pag-aralan namin ng iyong mga salita, upang ito'y aming magamit habang kami ay tumatakbo sa tungkulin sa katawagang inyong ibinigay sa amin habang kami ay buhay pa. Maraming salamat po. Pagpapalain mo, Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga nandito sa iyong live, ang lahat ng makikinig sa iyong mga salita, pagpapalain mo po, at nang sa ganoon sila po ay matagpuan din nila ang iyong kagalingan, ang iyong kaawaan, ang iyong kagalakan sa puso, at ang iyong mga pagpapalang, siksik, liglig, umapaw. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at binibigay ang lahat ng parangal sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Woo! Kaya, kayo ba ay na-motivate, mga ka-Team Jesus? So, ituloy natin ang ating pagtakbo na wala tayong ibang titingnan, kundi si Panginoong Jesucristo, at gawin natin ito ng bukal sa loob, gawin natin ito ng may kagalakan sa puso na walang inaasahang katumbas. Dahil ang reward natin ay wala dito sa lupa, kundi ang reward natin ay nasa langit. Hanggang sa muli, so pag-aralan lang ninyo, balikan lang ninyo ang February 1 to 28 para pag may oras na tayo, ay gawin na natin yan. Hopefully by next week, no? O by Friday ay may oras ako para magawa ko yun, ang ating mga paglalaro-laro. Na i-replay natin, pakinggan ninyo, i-replay ko sa inyo yung ating Bible study. At mula doon sa pagre-replay natin ay i-analyze ninyo kung anong Bible passages ang pinag-uusapan natin sa Bible study na yan. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.